Magandang gabi po sa inyong lahat. 'Di ba ang hina ng boses, dalagang Pilipina, pitit na pitit. I came across this one article na, medyo cheesy 'to ha, kaya parang gusto ko siyang pag-usapan natin ngayon 'no. However, ito ngang kinasasadlakan ngayon ni Sara Diskaya 'no, bilang isang ina, I also feel for her. Kasi sa tingin ko naman, mabuti naman siyang nanay despite the fact na marami siyang nilokong Pilipino. 'Di ba? Hindi naman natin na mako-question kung anong klaseng ina siya, ganyan, 'di ba? Pero I just feel na mabuti naman siyang ina. Siguro din na, kaya din niya nagagawa yun. Well, hindi naman natin dapat i-justify 'no, kung bakit niya nagagawa yung mga masasamang gawain na yun is dahil gusto niya bigyan ng magandang kinabukasan o kasi nga sabi niya may ADHD daw ang kanyang mga anak. So, probably nagre-require yun ng mga medications, therapy, and et cetera, and mahal ang bayad sa mga doktor, 'di ba? At, yung pagme-maintain ng kapag may anak kang gano'n siyempre ang daming maintenance, ang daming kailangan i-provide. So, most likely siguro kaya din niya ginagawa or ginawa itong mga bagay na 'to ay dahil din para matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Most probably isa sa mga dahilan ito 'no, matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. However, hindi natin puwedeng i-justify yung mga wrongdoings sa ganitong paraan. Kaya kita niyo, what goes around comes around. Sabi nga nila na talagang ang karma ay nandiyan lang 'no. Kawawa tuloy ngayon lalo ang kanyang mga anak. Sabihin na natin na ginawa niya itong mga panloloko sa mga Pilipino 'no, kinuha niya ang pera ng mga mamamayang Pilipino pero ang kapalit naman ay tingnan niyo, maiiwan niya ang kanyang mga anak. So, masakit 'to 'no. Bilang isang ina, nararamdaman ko yung sakit 'no, most especially siyempre hindi naman natin puwedeng sabihin na masamang nanay ito si Sara Diskaya. For a fa for some reason siguro, oo, dahil hindi niya iniisip yung mangyayari sa kanya in the future 'no, hindi niya iniisip na ganito yung kauuwian na pagka na-booking siya at, pagka nagkabistuhan ng mga kanilang mga ginagawang anomalya ay may posibilidad nga na makulong siya at hindi niya yun naisip dahil nga probably nabulag siya sa pera 'no, nabulag siya sa karangyaan. Kaya hindi na niya iniisip yun. Grabe 'no, the universe has its way talaga to turn a situation into a 360 degrees talaga. Kasi akala siguro nila parang ano sila, invincible. Hindi nila akalain na mangyayari lahat ng 'to, 'di ba? They run for public office pa nga, 'di ba, nung nakaraang eleksyon. Dahil akala nila invincible sila na lahat talaga matatakasan nila na, iniisip siguro nila na talagang very powerful sila, na hindi masisilip yung mga ginagawa nila. Probably kaya din sila tumakbo for public office for cover up, 'di ba? And secondly, mataas na din yung tingin nila sa sarili nila na, powerful sila, ganyan. Kasi ang dami nilang kilala sa politics, 'di ba? Ang dami nilang kilalang mga tataas na tao but no can do, hindi talaga nagwagi ang kasamaan. Buti na lang talaga hindi sila nanalo last elections at binigay talaga ang Pasig sa napaka-responsible na mayor. So, anyways, eto nga nakakatawa kasi etong ayoko siyang pagtawanan pero alam mo yun, lumalabas talaga yung sapak ni Kiko Barsaga. Kasi dito sa unang, meme na papakita ko sa inyo, ito, umiiyak si Sarah Diskaya diyan. Tignan niyo yung itsura ni Sarah Diskaya ngayon, ibang-iba na yung glow, ibang-iba na yung hindi na siya blooming kumbaga, 'no. Lumalabas na rin yung mga white hairs niya probably because of stress and very problematic siya at the moment. Siyempre nga naman it will show, 'di ba, on the outside. So sabi dito kung makukulong ayoko sana. As you all know, all my kids have ADHD tapos husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong, ang hirap, hindi ko alam kung paano mga anak ko. Sobrang concern ko yung mga anak ko. Masakit talaga. Actually, I feel for her kasi nga bilang isang ina, grabe nararamdaman ko yun at yun nga yung may ADHD pa yung mga anak niya, 'no, ang hirap kasi paano mo iiwan yun?
paano mo ipagkakatiwala yun. Hindi naman lahat ng tao kayang mahalin yung anak mo lalo na hindi nila yun kadugo or hindi nila anak yun. Kahit nga kamag-anak o kadugo, eh, 'di ba? Minsan hindi ka pa rin sure kung talaga bang mamahalin nila ng totoo yung anak mo. Kaya ako, yung husband ko, pagka nag-iisip kami na mag-a-out of the country kami, ay kailangan isama natin lahat ng mga bata kasi ang hirap iwan 'yan kung kanino kasi siyempre knowing na lahat yung mga anak namin may kanya-kanyang mga ugali 'yan, eh, 'di ba? Tsaka malilikot dahil mga toddlers pa. So, parang ang hirap knowing na gano'n sila kalikot, iiwan mo sa ibang tao na hindi mo naman sigurado kung talagang mamahalin at aalagaan sila ng totoo. So anyway, going back here kay Sarah, ako na naman yung pinag-usapan natin ngayon 'no. So, going back kay Sarah, sabi nito sinagot siya ni Kiko Barsaga, ang lakas talaga ng sapak nitong taong 'to. Tawang-tawa talaga ako dito sa mga banat din nito minsan, eh, Haveyden, eh. Pero alam niyo yun, hindi talaga siya bagay sa Congress. So sabi niya kinontradict niya or hindi naman niya kinontradict, sinagot niya yung sinabi ni Sara Diskaya na ayoko sana makulong kasi my kids all have ADHD, ang hirap. Sinagot siya ni Kiko Barsaga, same day, same day. Sabi niya, "Eh, di ikulong din mga anak niya para magkakasama sila." Nya. 'Di ba, parang nandito na tayo sa part na ang seryoso natin tapos biglang merong ganito, magpe-press release ng ganito, 'di ba, nakakatawa. Alam niyo kung pagtatawanan natin si Sara Diskaya o yung mga Diskaya is siguro kahit papaano, deserve nila yun, 'di ba? Deserve nila mapagtawanan. Pero yung pagtawanan yung mga anak lalo na may ganitong karamdaman, parang medyo off sa'kin. Ang nakakatawa kasi sa'kin dito sa sagutan na 'to is yung sapak talaga ni Kiko. Talagang hindi niya maitatago talaga, 'di ba? So anyway 'no, grabe, grabe talaga yung universe, grabe talaga yung tadhana, hindi mo alam kung anong ibibigay sa'yo, kung hanggang saan yung swerte na ibinabato niya sa'yo. So, nakakatakot talaga knowing na ito naniniwala pa nga sila sa law of attraction, which is very powerful tool 'yun 'no, 'pag gusto mong swertehin. Talagang naniniwala din ako somehow sa law of attraction. Pero hindi mo pala siya puwedeng gamitin sa kasamaan kasi talagang magba-bounce back talaga siya sa'yo 'no. Talagang ang karma talaga hindi talaga 'yan pumapalya. Walang mintis talaga ang karma, talagang kung ano yung binibigay mo sa mundo, yun din ang ibabalik sa'yo. Katulad nitong ginawa nila, masama yung binato nila sa universe, masama din yung binigay sa kanila ng universe. Kaya talagang deserve kung ano man ang mangyayari. Yun nga lang, I feel very sad for the kids. Sana meron silang mga talagang ah, may puso na mga kamag-anak na or somehow 'di ba, mapo-provide yung pag-iiwanan nila sa mga bata, sana ma-provide yung love and care, yung mga financial needs and so on ng mga anak nila. Sana maibili nila ng maayos at ako, I'm praying for those kids talaga.